structural element with or without moments. So daw siya vertical is compressive forces. Pwede na moment, pwede pod, wala. Okay, so kanang mga vertical na to, muna itong column. Kanang framing sa to ang mga buildings, sa itong mga structures, inana niyang kwan. Muna to ang column. Ang column. Again, yung main force na applied is compressive forces. Because the compression forces dominate their behavior. Ang column pod support vertical loads from upper floors and nanang gunang purpose itong framing no. Kapasa-pasa na siya load transfer lang sila hangtod maabot sa foundation. Gikan sa occupancy i-carry sa to ang slab. Oh. Ang slab pod i-transfer niya ang load paingon sa beam. And then ang tanang nga nag-carry sa beam, imo siyang vertical force i-carry po na sa to ang column. And then gikan sa column, i-transmit dito sa ato ang foundation. So ina ka importante ang atong mga structural numbers. Okay, next, dito sa type sa columns. Oh. Ang column can be classified depende. Pwede siya depende basis of the form and types of reinforcement. Sa ato pa, ma-classify na to ang column una based sa iyang form and types of reinforcement. Pwede pod nga the position of the load on the cross section. So there is a first atong gitanaw is reinforcement. Second condition iyahang load on the cross section. O ikatulo ang length sa column in relation to its lateral dimension. So dimensions pod. Pwede reinforcement, pwede load position o pwede pod dimensions. Sige. So ito na silang isa-isahon. Una, dirita sa type sa column based sa iyahang reinforcement. Una diha, plain concrete pedestal. Kaning plain concrete pedestal used only if the height does not exceed 3 times the least lateral dimension. Manan ninyo. Nagisiguto diri based sa form of types niya, kaning plain concrete pedestal actually wala ni siya major nga reinforcement no. Plain concrete lang siya, pure buhos. O ginagamit ni siya kana bitong imong footing sa mga lugar na kay kahoy nga structure nga poste. O di sa una ang makinaraan nga naman nilang ginabuhat di ba kahoy ang mga poste. O syempre di man na, lain man akong dito na nimo glubong sa yuta kay dali madaot anayon imong kahoy. Ang ilang ginabuhat ginapatong nila sa concrete. O katong nga concrete mubo to siya dili na siya mo-exceed sa 3 times sa iyahang dimension sa iyang cross section lugar sa tuang column. Sa ato pa pwede nito siya tawgon nga plain concrete pedestal na siya. Next dito sa tide columns. Ang tide column is a column in which the main longitudinal bars are braced within closely spaced lateral ties. From the word itself, lateral ties ang imuhang gigamit pag enclose imuhang main bars. Siyempre, tide column. Ano lang. And then, spiral columns, kung ang main longitudinal bars braced within closely spaced helix or spiral. So makita ang atong gina-focus diri ang ihagyong reinforcement. Sa plain concrete wala. Sa tide column nagamit kag ties pag enclose imong main bars. Sa spiral columns nagamit ka og helix or spiral. And then kaupat kaning composite columns. Ang composite columns may contain structural steel sections or pipes with or without additional longitudinal reinforcement. So kung kita mo ng column, yan yung natay column, concrete lugar na siya, gi-embed na to diha ang structural steel. Saan ang mga structural steel? Itong mga type sa structural steel, yung na tunan sa steel ng subject. Itong mga wide flange,
pwede pod step pipes, pwede pod pipes, no? Lugar ang imong concrete nga poste na kay gibutang nga pipe sa sulod or kani para masamot siya og kaligon. Usually ginagamit ni sa mga high-rise nga building kanang need na gid og dako nga ligon nga foundation ug labi na kung dili stable ang yutaan nga dapit. So gina-apply ni siya mostly sa inana nga mga project. So kani mo nga to ang representation. Tanaw ninyo ang tide column syempre kana ties ang gigamit, no? Kung spiral, spiral pod. Pero take note, dili pasabot nga circular ang imong column, automatic spiral column na siya dili. Ang kanang circular column shape lang na siya sa imong cross section sa column. Ang tanaw na to ang iyang reinforcement. Makaingon lang ka nga spiral kung ang imong gigamit diha is circle yung cross section pero ang imong gigamit is ties. Considered gyapon na siya as tide column. Example, kana mo yung cross section sa imong column, circle. Pero ang imong main bars din-close nimo sa ties. Kani ang ties kanang upat main bars sa lugar na example. Siyempre, tide column yapon na siya. Bisag circular yang section. Kaya again, atong ginataan is ang reinforcement dili ang shape sa column. Kana lang. Nga na kay reinforcement dira kaning steel, pwede pod wala. Depende sa design. So kana lang sa based sa form and types of reinforcement. Next, dito sa based on the position load atong tanawon. Una, axially or concentrically loaded columns. From the word itself, actually, ang load nimo assume acting at the center of the column section. So axial siya. Niagi siya sa yang centroidal axis. Ano yun mong column? Andrang yang centroidal axis, makaingon kang actually loaded siya kung ang imong column is naga-act along diya sa imong centroidal. Ang loads are acting at a distance E. Kaning E man gitawag nato og eccentricity. Unsa man ang eccentricity? Look, ano siyang eccentricity? Location sa to ang load unang E, eccentricity. Again, ang eccentrically loaded columns, loads lang na siya. Column siya sa nga iyang loads acting at a distance E from the center of the column section along the X or Y axis, causing moments either about X or Y axis. So motong definition nato kaganina sa tong column. Pwede siya na moment, pwede pod wala. So direct siya ma-apply. Magka-moment siya kung ang load nimo is eccentrically. Kung mabuo nimo ana force of distance siya. Mo ni eccentrically ay kanipod siya distance gikan center paingon sa load. Next, dito sa based on the length of the column in relation to its lateral dimensions. Manata sa reinforcement na puday sa itong isa. Load sa cross section karon dito sa length of the column in relation to its lateral dimension. Una, short columns which is mo itong atong topic karon. Short column siya, pwede type, pwede spiral, inana ba. Sige, ang short columns or the
yielding of steel bars under the full load capacity of the column. So unsa atong ginatanaw diri? Kaingon ta nga short columns depende sa iyahang sa iyang failure. Ang short column, ang iyang failure is crashing. Oh, example niya raw. Either nag-yield ang iyang steel ana or wala na nakaya sa imong concrete ang capacity mo na siyang nag-crash siya. Kaya naman pud tay gitawag nga long columns. Ang long columns pud, buckling effect and slenderness ratio must be taken into consideration in the design, thus reducing the load capacity of the column relative to that of a short column. Kasi yung nasabtan, siyempre, magkataas ang imong column, magka-slender siya, no? Nana siya slenderness effect. Ato pa, mas mo lessen ang iyahang capacity. Kaya ang failure po ana mo gitawag nato buckling. Buckling. Murag mobawog ba? No? Tungod sa kataas imong column, prone siya nga mobawog. Mo na gitawag og buckling effect. Ina na siya. Natay design gikan sa code nga for short columns na dahil long columns. Pero karon atong discuss lang dili ta focus sa short columns. Kay mas dali, mas practical, mas unsa ba? Oh. Sige. Mara to siya mga definition nato sa to kung saan nato pag-solve kay again nag-solve ang yapon ta diri no, analysis and design yapon natong buhaton diri same sa atong mga previous mga topics. So natay nominal strength sa tuang column. Atong notation by the way, atong variable nga gamiton is P. P kay concentrated load man atong gina-carry di ba sa tuang columns, concentrated load inyahang gina-carry. V for shear, M for moment, P for concentrated. Sige, ang nominal strength sa ang nominal strength sa tuang column mo ni siya 0.85 FC prime AG minus AST plus FY AST. Maglibog mo nga nagtanaw, di mo gan nagtanaw, timan ang force, di ba? Force man ang P is just stress times area. Stress times area ra ni siya. Unsa tong stress times area diri? Ang component sa tuang column unsa man? Concrete o steel. Ang kani siya for concrete, kani siya for steel. Ano nakiyan ko nga concrete ni? Unsay stress sa tuang concrete nga ginagamit? Diba sa atong mga atong sa beam nato nga topic, ang allowable nga stress sa tuang concrete 85% sa FC prime. Munang 0.85 FC prime. Area sa concrete dayon. Siyempre, ang area sa concrete, gross area minus steel area. Di ba? Muna yung concrete, nakay steel dara. Kung gusto kag concrete rang area mo kaon, kuha mo sa ang gross, minus nimo ang steel area. Yang nabilin for concrete. Same sa diri sunod, kani for steel po ni siya. Pila stress ato ang steel, Fy. Area din niya, AST. So kana lang. I-add nimong duha mo na nato ang nominal strength at 0 on eccentricity. Nominal strength. Diba na pud tayo design strength. Gisgutag design strength. And syempre, mabutang gina sa to ang hunang-huna na permi, nominal strength times reduction factor. Pero duha ni kabuok. Depende kung tide column or spiral column. Nila na sila og reduction factor. Una ta sa tide. Tide column. Ang iyang design strength VPN, nominal strength times reduction factor. Nominal strength na ray. Nominal strength at 0 eccentricity. Para mahimong design
strength multiply nimo reduction factor phi. Unsa man ang 0.80? Kanang 0.80 another factor na siya nga akong i-discuss niya. Basta timan-an ninyo basta tide column ang iyang factor katapad sa reduction factor 0.80. Kung sit column pod stress times area ra gyapon sa tanang component sa imong column. Example dire. Asa inog i-consider kay kani kay para ni mahimo siyang design strength dire ta sa nominal. Di ba kani nga part dire is nominal strength na. Stress times area tanan. 0.85 FC prime area sa concrete. Siyempre sa concrete ni siya. Sa concrete naman, stress times area, stress Fy, steel area AST. Basta gamay nga F, mga imong indication nga para na siya sa imuhang longitudinal bars. Kay naman budtay dako nga F. Kaning notation nga dako ang imuhang Fy. Sa ato pa kani pud siya nga stress is for the structural steel. Sa nang mga structural steel katong mga wide flange, pipes, or tubes depende kung sa gigamit sa design. So stress times area lang nimo tanan, add nimo ang forces na naka nominal strength para mahimong design strength, multiply ka og reduction factor, and then nabud kay another factor nga i-consider 0.80 kung tide column, 0.85 kung spiral. So kana siya. Di ba? Sunod na kong i-discuss is ang kaning reduction factor. Di ba? Sa to ang flexure nata reduction factor nga 0.65 kung compression controlled, 0.9 kung tension controlled, transition in between sa ilaha. Sa shear, dito mabago-bago. Diri karon atong reduction factor diri is 0.65 kung tide column. 0.75 pod siya kung spiral column. So mura nang timan-an. Kana lang. And then ako i-note diri kaning 0.8 ug 0.85 mga design. Di ba kung zero eccentricity, wa kay makita ang factor diri no. Labi karon sa actual, di mo ka makaingon nga 100% gyud actually loaded ang imong column. Actually loaded ang column. Dili man no. Naam gyud tendency ana nga nagi eccentricity nga may tabo. Example na nabugatan diri dapit mga pikal gyud nga nag-agi gyud sa tunga ang mga loads, dili man na nasa actual. Pero syempre, para safe ang ato ang design, para na nang imong design, mag-consider ka og minimum eccentricity. Mo na to siya kung 0.80 kung tide column, 0.85 kung spiral column. So, maura na ang importanteng timan-an sa mga formula. Kay diri tanan magtuyok ra atong solution ani og atong magamit pod atong mga natun-an sa katong na diri for non-pre-stressed columns and for pre-stressed columns, the area of longitudinal reinforcement shall be at least 0.01 Ag but shall not exceed 0.08%. Unsa man na siya? That is actually steel ratio. Di ba? Steel ratio is just the ratio of the steel area to the gross area. Sa gigon sa code, ang imo daw steel area dapat 1% lang
maximum pod is 8% sa gross area. So kung wala ka gingon sa problem or kung kamo ang pa-design nun, kamo bahala no, between 1 to 8%. Ba? Kung wala gingon sa problem lugar, pila may gamiton ako nga still ratio ani. So matik use 2%. Sunod, direta sa minimum number of longitudinal bars kani. The minimum number of longitudinal bars shall be pila imong minimum nga kinahanglan nga main bars? Tulo pod. O tulo. Kung triangular ties, atong gitan-out ties ang ties ha. I mean ang shape sa tuang tie, dili shape sa tuang cross section. Letter B, 4 within rectangular or circular ties. Tama na siya. Kung correct nimo ma. Bisan pag katong giingon ko ganina, bisan pag circular nang imuhang column pero imong gigamit is kani ties lang gyapon siya. Side column ng reinforcement, dili ka makaingon nga automatic spiral column ni siya. Kaya naman tayo circular ties. O, circle siya, pero tied gyapon siya. O, di siya helix. Katong helix atong ganaana ba? Kung yana lang gyapon siya nga straight lugar naka-layer na sila ana ang tun mapuno ang imong column, consider gyapon na siya as tie. Di siya spiral. Gets? Tato pa yung minimum number of bars ana 4 lang gyapon. Makaingon ra ka nga 6 ang minimum number sa imong longitudinal bars kung ito siya nga circular hoops. Kung hoops na gani or katong helix, ito ba main reinforcement. O, spacing to sa main reinforcement. Ang clear spacing niya shall be at least the greatest of 4 and the 4/3 of aggregates. Again, gina-consider gini-permi ang nominal size sa tuwang aggregates. Kay ang importante ana ang importance ana niya is during implementation sa pagbuhos. So kung dikit ra kay imong reinforcement, possible ang mga bato-bato kay tabo sa imong column hollow. So ana siya. Tingnan na ninyo imong horizon familiarize nga ang iyang spacing main sa main reinforcement 40 mm 1.5 bar meter and 4/3 billion ang spacing of ties. Ganina main bar man to. Karon, kung spacing sa ties, kung na given nga aggregates, clear spacing niya at least for thirds aggregates. Pero kung wala ni given sa problem lugar, example, ang imong basis is kaning letter B. Ang center to center, kaganina ang kaning aggregates, clear spacing. Pero kung diri ka sa letter B nga nga condition, ang imong spacing dira is center to center. So yung diri, shall not exceed the least of 16 times the diameter of the longitudinal bars, 48 times the diameter of the ties or sa imong shear reinforcement, and then the smallest dimension of the member. Pili ka ng tulo, spacing man ni, syempre, pili na to ang pinakagamay. Later, sa problem, ato na i-apply, no? Diri din ta siya ta sa sizes. Murag nakamatic na bitaw ni. Kung gamit kag 10 mm nga ties, kung imong gigamit nga main bars 32 mm or smaller. Kung 32 mm or smaller, 10 mm lang imong ties.
ay ara ka mogamit og 12 mm nga ties uh, kung ang imong gigamit sa main bar is 36 or larger bars. So kana lang. And then kani rectilinear ties shall be arranged to satisfy every corner and alternate longitudinal bars shall have lateral support provided by the corner of a tie with an included angle of not more than 135 degrees. And then, unsupported bars shall be farther than 150 mm clear on each side along the tie laterally support ties dapat from main bar to main bars 150 mm. So kani example sa mga kanipod and then abot na siya mga inana no. So hindi na siya sa design yun. Okay, so mara to ang discussion nga part. Proceed rin ta sa mga sample problem para ma-integrate na to ang mga natun-an sa mga problems. So siya pag-solve. Okay, so problem 1. Square tied column 400 mm on each side reinforced with 825 mm bars. Yield strength Fy to 75 MPa, Fc prime 22 MPa. Determine the ultimate axial strength of the column. Ultimate naminaw akong iring. Ano ko? Determine the ultimate axial strength sa tuang tied column. Okay. So formula ra ni siya actually no. Akong gina-solve diri is tied column. Formula sa tied column kani. Against rest times area. Nominal strength times reduction factor para mahimong design strength pag multiply din ka og factor to consider minimum eccentricity. Kung tied column 0.8 na siya. So kana lang. Substitute ra ta actually sa to ang mga given diri no. Ato sang siyang i-determine. Ato ang reduction factor fee 0.65 kay tied column man. And then gross area syempre tibok area lang na siya sa imuhang column. Square daw siya nga 400 on each side. Syempre ang area 400 squared 160,000. Steel area 8 ka 25 mm bars. So imo nang ko ang area ana 1255. Substitute nimo pagbantay lang gid mo sa pag-substitute diri no kay daghan ga kasipyat ani kay tungod sa kadaghan sa parentheses ba siyang grouping symbol. So kung gina-suggest pwede ninyo unahon ninyo solve ang sulod ay nimo i-multiply sa mga reduction factor para mas dali or dili kayo complicated sa pag-calculate. Kay kung masipit lang mo nag sa ka parentheses inyong calculate either mag syntax error siya or malay ang value. Kaya atong calculator gasunod og PEMDAS rule. Kung imo nang i-solve na kay design strength nga 2079.214 kilonewtons. So kana. Ano lang. Sample problem 2. Ultimate axial load capacity yapon pero this time round spiral column having a diameter of 400 mm reinforced with 620 mm diameter bars FC prime 24 MPa Fy to 76 MPa. Formula sa ato ang spiral column. Design strength sa ato ang spiral column. Nominal strength nga stress times area, excuse me. Multiply na to reduction factor and then the factor to consider minimum eccentricity. Kung spiral column 0.85 na siya. Ato ang reduction factor spiral man siya edi 0.75. Gross area circular daw. Round spiral lang ato ang column. Round. Yung diameter 400 edi kunin mong area ana pi over 4 diameter squared 40,000 pi. Steel area 8 unom ka 20 mm. Kunin mo area na 600 pi. Substitute nimo
sa ato ang formula na kay design strength sa ato ang round spiral column na lang. Next, dirita sa composite column. Calculate the ultimate axial load capacity of the composite column shown. FC prime is 20.7, FY to 76. Still, take note katuning duha ang given nga FY. Kung gamay nga F, para na siya sa tuang reinforcement. Kung dako nga F, sa tuang structural steel. So, kung kanindom mo sa mga problem nato sa steel design, na din tayo mga inani nga given properties sa tuang structural steel. Kanil lugar, wide flange siya. 14 by 53. Kaya yung area, 10,064. Yung effective depth, total depth ni siya, 353 millimeters. And then IX, moment of inertia along X, 226. Sheesh. 226 times 10 to the power of 6 mm to the fourth. Okay, solution ta. Formula sa to ang composite column, stress times area tanan. Sa concrete, sa reinforcement, sa structural steel. And then, para mahimong design strength, multiply reduction factor, and then to consider minimum eccentricity, this is a tied column. Tanaw ang iyang no? Reinforcement, ties siya, ties. Sa ato pa, tied column. Hindi kung tied column na siya, 0.8 ang muhang factor to consider minimum eccentricity. Ato siyang i-determine atong mga variable. Atong phi, kay reduction factor, 0.65, kay again, tied man siya. Ang steel area, nara, 8 ka, 20 mm. 800 pi mm squared. Dire, area sa concrete. So, common sense lang, no? Para makuha na tong area sa purely concrete, saan man, gross area minus steel area, atong reinforcement, minus pa yun, structural steel area. Ang kuhanin mo ang steel, siyempre, ang nabilin, concrete na lang. Huwag mo na yung gusto nga area para sa concrete. Dissolve ta. Gross area, square man tali ni. O, square lagi siya, 500 on each side, idi. 500 squared, or 500 times 500. Minus na mo steel area nga, 800 pi. And then, structural steel area given man, 10,064. Pwede ang nabili ni mga area sa concrete, 237,422.7259. After ana, pwede na ka mag-substitute. Kaya yung tanan diri, substitute ni mo, taas na ni siya, no? Daga na kag parenthesis nga i-type ani, careful lang yun. Substitute rin mong tanan. Na kay makukuha nga, 3,841.301 kilonewtons. Pana. May question ani so far aning mga tulo ka problems? Padungog pa ba ko? Okay. Thanks. Okay. So proceed na, problem 4. Design a square-tied column to support an axial dead load of 500 kilonewtons, an axial live load of 700. C prime 27.6, FY 414, use 28 mm bars and 10 mm ties. Assume rho G. Rho G steel ratio equals 2%. Sige. Diba, mag-design ta diri ingon sa problem, design daw, wala tay dimensions nga given. Wala tay steel area nga ma-solve kay wala tay number of bars. So muna tong i-solve diri, mag-design ta. Diba, kung mag-design ta, balik ta sa tuang design principle. PPN, which is ang capacity, dapat greater than or at least man lang equal sa PU nga i-carry sa tuang column. I-PPN na to, di ba natay formula na? Ato siyang i-equate sa PU. Ato lang siyang i-equate para conservative. Safe siya, economical pa yun. Ang kaning PU, syempre, ang load nga i-carry sa to ang column, which is 500 nga dead load, 700 nga live load. Para mahimong ultimate load, syempre, gamit tag load combination. 1.2 dead load, 1.6 live load. Ato ang
Total nga factored load 1720 kilonewton. And then nato sa PPN. By the way, tide column daw siya, ato reduction factor is 0.65. Hindi substitute nimo. Ang imong PU 1720 para yun I mean consistent ako ang units. Ang kilonewton nimo na ko nga newtons. Pag multiplier ako og 1000. Muna na siya 1000 dia. Substitute din nimo tanan. P nimo 0.65 and then 0.8 kay tide column 0.85 FC prime 27.6 gross area AJ minus AST wala kay mga values ana plus FY given 414 AST wala kay value ana. So inyong makita duha atong unknown atong AJ unknown atong AST. Isa ra tong equation duha atong unknown dita ka solve din tag isa pa. Ug asam na kwaon. Siyempre diri sa given nga still ratio. Di ba itong still ratio na siya sa still area to the gross area. Sa ato pa, mag-express tag isa ani nila in terms of the other para makasolve ta. Kung gibuhat diri ang still area express na ko in terms sa gross area. Pwede man na. Mo pwede ingon sa code actually. Imong still area is still ratio times gross area. Pila gigamit diri nga still ratio 2%. Idi kaning rho g, isa nimo 2%, salpak nimo sa formula or sa equation nga imong na-generate, makasolve na dayon ka. Tanawa. Ang AST, pulihan ako rho g. Akong rho is 2% mo ng 0.02 AG. AST 0.02 AG. Isa na akong unknown. AG na lang. If solve na ko na ako'y gross area nga 105,775.7495 square millimeter. Di pa na itong gusto.